Good morning. Um, Parang kailangan ng sanayan na pag end of the month, last Sunday of the month, ako na naman yung nandito. Hopefully hindi po kayo magsawa. Um, so ito po yung pangatlong sermon sa ating series sa First John. Lord willing, tatapusin po natin. Uh, Yun po yung kailangan natin pag-pray matapos natin. Pero mas magandang panalangin, bumalik na po ang Panginoong Jesus. So once again, it's a privilege to be here at sumali sa fellowship dito sa BSL. Sabi ko nga, ito yung ating third sermon sa First John. Kung nakalimutan nyo na po, may title po ako para sa ating series. Ang title po ay Sigurado, ang katiyakan ng Kristiyano. We can be sure about our faith. Kasi ang sulat na ito na sinulat ng Apostle John ay upang paalalahanan tayo and to encourage us that we can be sure in the Christian faith. Why? Because Jesus is true. We can be certain about the Christian life because Christ is true. What God says in His Word is true. At yung sermon natin today revolves around truth and lies, mga katotohanan at mga kasinungalingan. At bago po tayo tumungo doon, allow me a short introduction. Noong 2013, may inilabas na isang pelikula tungkol sa isang kaharian na shared by two sisters. At isa sa mga karakter doon sa pelikula na yun ay isang gwapo at batang prinsipe galing sa ibang kaharian. At itong prinsipe na ito ay gwapo, mabait, at tapat. At tayo bilang nanonood ay parang maliwanag na pinapakita sa atin na ito ay si Prince Charming. Sineset up siya para maging hero noong pelikula para iligtas yung kaharian na nandito sa pelikula. Yung isa sa mga bida ay isang prinsesa doon sa kaharian. At dahil nga gwapo at mabait, ay na-inlove siya doon sa prinsipe. At yung prinsipe naman ay may gusto rin pala sa kanya at madali-daling nag-propose na magpakasal. Match made in heaven, no? Prinsipe na mabait, gwapo at isang prinsesa. Kasi yung prinsesa ay may ate na prinsesa rin at ayaw niya na magpakasal yung kanyang kapatid. Bakit kaya? Para namang perfect ang lahat. Bakit ire-reject natin yung Prince Charming? So sa mga kapatid kong kababaihan na single, pwedeng i-reject si Prince Charming. Hindi tayo sigurado kung Prince Charming nga talaga siya. At ganoon na nga, sa climax ng movie, makita natin na si Prince Charming pala ay nagpapanggap lang. Hindi pala siya mabait, siya pala ay manipulative at cruel. Gusto lang na niyang pakasalan yung prinsesa dahil gusto niyang siya ang maging hari nung kaharian nila. Kung napagtanto niyo na po kung ano yung pelikulang binabanggit ko ay ito ay yung Frozen. Isa sa pinakasikat na animated films of all time. Yung atin na prinsesa ay si Elsa. Hindi ko po kailangan kantahin yung kanyang kanta. Siya po yung Snow Queen. Yung nakababatang prinsesa na in love doon sa Prince Charming ay si Anna. At yung Prince Charming ay si Prince Hans na sinungaling pala. Hindi pala siya mabait. Hindi pala siya tapat. Nagpapanggap lamang siya. May kilala ba tayong tulad ni Prince Hans? Yung akala natin ay mabait pero nagpapanggap lang. May kilala ba tayong ganon? Kala natin bida sa storya pero kontrabida pala. Marami. Mamaya po natin talakayin kung sino-sino po sila. Pero maganda po na isipin natin. Kasi sa ating pag-aaralan ngayong umaga ay ipapakita ng Apostol John na madali ang magpanggap. Kailangan natin maging totoo sa ating sinasabi kasi madaling magpanggap. Maraming nagsasabing sila ay para sa Diyos o sila ay mga Kristiyano, pero kung titignan ng kanilang buhay,
kanilang tinuturo ay sila ay sinungaling. Actually, napaka talas ng mga salita ng Apostol John because hindi niya sasabihin, baka hindi lang sila mabait, baka hindi lang sila matapat. Sasabihin niyang sila ay mga sinungaling. I'm sure ayaw po nating matawag na sinungaling. So, yung pag-aaralan po natin ay tungkol sa mga false teachers na nandito sa church na sinusulatan ni Apostle John. Kasi sila ay parang si Prince Hans. Pinapakita nila na sila daw ay mga lingkod ng Diyos, pero sila ay nagpapanggap. Sila ay mga ipokrito at mga sinungaling. Kailangan nating maging careful dahil marami ang ganito rin ang buhay. Magpapakita sa atin ng mabuting asal, pero kapag nakuha na sa atin ang kanilang kagustuhan, ay mag-iibang anyo na. Hayaan niyo pong basahin ko ang ating passage ngayong umaga. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. 1 John chapter 1, simula sa verse 5 hanggang sa chapter 2, verse 2. From the ESV, this is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say we have fellowship with him, while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Hayaan niyo pong basahin ko rin sa Tagalog. Ang Diyos ay liwanag, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ito ang mensahe na narinig namin mula sa Kanyang anak, na siya naman naming pinapahayag sa inyo. Kung sinasabi nating may pagkakaisa tayo sa Kanya, subalit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin sinasagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y namumuhay sa liwanag, tulad niya na nasa liwanag, may pakikipag-isa tayo sa isa't isa at ang dugo ng kanyang anak na si Jesus ang naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan, magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin mula sa lahat ng kasamaan. Kung sinasabi natin na tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at kanyang salita ay wala sa atin. Mahal kong mga anak, sinusulat ko ang mga ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, mayroon tayong tagapagtanggol sa harap ng Ama. Si Hesukristo ang matuwid. Siya ang inaalay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan, hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi maging sa buong sanlibutan. Manalangin po tayo. Diyos Ama, dalangin namin na makita namin si Jesus, ang aming tagapagligtas, ang aming tagapagtanggol, nang sa gayoy ngayong umaga, marinig namin ang inyong boses. Dahil kay Hesukristo lamang, niyo ito ihahayag sa amin. Lakasan niyo ang aming kalooban, Panginoon, na tanggapin
at sundin ang inyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Konting review lang po kung saan tayo nanggaling dito sa 1 John. Nung last month na pala, kala ko last week lang eh. Last month, pinag-usapan natin kung sino si Jesus, na siya ay totoong Diyos at totoong tao. Truly God, truly man. At ang sabi ng Apostol John, kay Jesus lamang tayo nagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Wala nang iba. Wala nang iba pang middleman. Si Jesus lang. At dahil meron tayong tamang relasyon sa Diyos, gawa kay Jesus, ay meron din tayong tamang relasyon sa isa't isa bilang magkakapatid. At dahil doon, sabi niya ay tayo ay may kaligayahan. Tayo ay may joy. So yung buhay Kristiyano, hindi lamang po pagsasaulo ng doktrina, ito po ay pagsasabuhay ng doktrina na nagdudulot ng kaligayahan. Living the Christian life leads to joy because we have God through Jesus Christ. Sa buhay na ito ay maraming pwedeng magtanggal ng ating kaligayahan, ng ating joy. Many things can disrupt our joy. Kung kayo po ay nakikinig sa Senate at Congress hearings, ay madali pong mawala ang ating joy. Sino nga ba ang gaganahan magtrabaho na marinig ang ating mga buwis ay ninanakaw lamang pala? Ang buhay dito sa lupa ay masalimuot. It's tragic. It's full of heartaches and disappointments. But if you have fellowship with God through Jesus Christ, alam natin that life is more than just money. Life is just more than about possessions. Life is more than just having things. There is more to life than earthly possessions. Milyon-milyong pesos pero hindi pa rin sila sapat. Hindi sila masaya sa buhay nila. Pero mga Kristiyano, dahil meron silang Diyos, kahit katiting ang meron tayong tunay na ligaya. Ang katotohanan na tayo ay may relasyon sa Diyos, dapat ito ang mag-supersede sa lahat ng ating concerns dito sa lupa. We can have complete joy kahit tayo ninanakawan ng ating gobyerno dahil mas matimbang ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Mas matimbang na meron tayong Jesus kaysa sa ating mga buwis na ninanakaw. We can have complete joy because we are loved by God. At yun yung ugat na sinasabi ng Apostol John para natin maintindihan yung kanyang sinasabi. Kasi pwede tayong nandito lang sa lupa nag-iisip. Lahat ng ating concerns, sa trabaho man yan, sa pamilya, pwedeng yun at yun lang ang ating iniisip. Pinapaalala ng Apostol John na kung tayo ay na kay Kristo, meron tayong tamang relasyon sa Diyos at yun dapat ang mag-define ng ating buhay. Hindi maitatama lahat ng mali, pero ang dapat na itama ay naitama na ng Diyos na tayo ay may tamang relasyon na sa Kanya. At yun ang pinaka-importante sa ating buhay. Balik po tayo sa episode natin ngayon. Ano ang inahayag ngayon ng Apostol John? Nang papaliwanag na si Jesus ay truly God, truly man, at dahil sa Kanya meron tayong tamang relasyon sa Diyos, sinasabi niya na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung titignan ninyo ay wala na siyang pagpapaliwanag. Yun lang sinabi niya. Hindi niya pinaliwanag anong ibig sabihin ng liwanag at kung anong ibig sabihin ng kadiliman. Hindi po tayo kasing talino ni John, no? So i-explain ko po kung ano yung ibig niyang sabihin, pero briefly lang po. Pero after niyang sabihin na ang Diyos ay liwanag at walang kadiliman sa Diyos, pinakita niya na tayong bilang mga tao ay pwedeng nasa kadiliman. Dahil merong mga tao, yung mga false teachers na nasa kadiliman, akala nila sila ay nasa liwanag, pero sila ay mga sinungaling. Nagbibigay sila ng kasinungalingan.
Kaya kailangang sabihin ng Apostol John na kung tayo man ay nakarinig ng kasinungalingan ay hindi ito galing sa Diyos. Dahil ito ay kadiliman at dahil ang Diyos ay liwanag. Ang paliwanag ng Apostol John na kung tayo ay nasa Diyos, tayo ay maglalakad at mamumuhay sa liwanag, hindi sa kadiliman. Lahat na magsasabi na mahal nila ang Diyos at sila ay sumusunod kay Kristo ay dapat namumuhay sa liwanag. Yun lamang po yung gusto niyang sabihin. At ipapakita niya kung paano natin ito makikita sa ating buhay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng liwanag at kadiliman? Light and darkness ay common po sa pag-uusap tungkol sa religion. At yung true religion, Christianity, light and darkness are also prominent illustrations and symbols. When we refer to knowledge, light or liwanag refers to truth, katotohanan. At yung darkness ay kasinungalingan or kamalian. Sabi sa Psalm 119, verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Dahil liwanag ang Diyos, nagliliwanag ang ating buhay. Manalalaman natin ang katotohanan. Sabi mismo ng Panginoong Jesus sa John 8 verse 12, "I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life." Dahil liwanag ang Diyos, nalalaman natin ang katotohanan at mamumuhay tayo sa katotohanan. Dahil nagbibigay ng liwanag ng ang Diyos, malalaman natin kung saan dapat tayo dumaan. Nalalaman natin ang katotohanan, nalalaman natin ang tama. Tulad ng liwanag sa isang madilim na lugar, ang Diyos ay nagpapakita ng kung ano ang tama. Dahil lumaki po akong nung 90s, madalas po ang brownout, no? I'm sure yung mga buhay na po nung 90s, naalala natin yon. Kailangan laging may kandila sa bahay dahil kung wala ay oras-oras po ang binibilang ng brownout sa Maynila. So parang ganun po, dahil may liwanag, nakikita natin ang mga bagay sa bahay. Tulad po nun, ang Diyos ang nagpapakita sa atin ng katotohanan. When we refer to knowledge, light is truth, darkness is lies and error. Patungkol naman sa asal or morality, light is goodness or purity, and darkness is evil or impurity, kasamaan. Sabi ni Isaiah sa verse 5, sa chapter 5 verse 20, "Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter." Kawawa daw po yung nagsasabi ang kasamaan ay mabuti at ang kabutihan ay kasamaan. Manood lamang po tayo ng Senate hearing, no? Ito po yung nangyayari. Binabaluktot ang katotohanan. Sabi din po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, "Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness or evil? Or what fellowship has light with darkness?" So hindi po pwedeng paghaluin ang kabutihan at kasamaan. Dahil light is good and darkness is evil. Kapag tayo ay nasa Diyos na siyang liwanag, hindi lamang po natin malalaman ang katotohanan, mamumuhay din tayo sa katotohanan. We will practice the truth. Nakikita mo na yung katotohanan, ba't hindi pa natin gawin? Yun po yung logic ng light and darkness. At yun po yung pinanggagalingan ng Apostle John. Nung panahon ng sinulat niya ito, sinasabihan niya ang church na huwag tayong maniwala sa false teachers. Ang false teachers kasi ang sinasabi nila, sila daw yung liwanag. Sila daw yung nasa katotohanan. At sila daw ang dapat sundin, hindi si Apostle John. Ngunit ang Apostle John ay
may paalala. Kaya po nating i-test. Kaya po nating suriin kung ang mga tao ba ay nagsasabi ng katotohanan or ng mali, kung they are in light or they are in darkness. At yun po yung aaralin natin ngayong umaga. May tatlo pong paraan para suriin hindi lamang ang mga false teachers, pero tayo rin po, kung tayo nga ba ay nasa liwanag. Madaling isipin na kailangan nating husgahan yung ibang tao, na kailangan nating suriin, tama ba yung sinasabi niya? Mabuting tao nga ba siya? Mas mahirap tignan o suriin kung sino yung nakikita natin sa salamin araw-araw. Ngunit yun yung ginagawa ng Apostle John. Hindi lamang yung false teachers yung kailangan nating suriin. Tayo rin, kailangan nating suriin ang ating mga sarili. Tayo ba ay naglalakad sa liwanag o tayo ba ay nasa kadiliman pa rin? Ano ba ang pagsusuri yung kailangan nating gawin? Para sa mga estudyante dyan, madali lang po yung test. Baka inisip din natin na matagal ng graduate, naku, baka mahirap yung test, hindi ako pumasa. Hindi po kailangan mag-review. Kailangan lang po maging tapat sa ating sarili at tapat sa Diyos. So ito yung tatlong pagsusuri. Ang una, suriin natin kung tayo ay may fellowship sa Diyos, tayo ay maglalakad sa liwanag. Yan yung una. Yung pangalawa, kung tayo ba ay sinasabi nating tayo ay sinless, magkadugtong, or sinning less. Ang pangatlong test ay sinasabi ba nating tayo ay perpekto or pineperpekto ng Diyos. So titignan po natin isa-isa itong mga pagsusulit na ito, itong tests. The first test sa 1 John chapter 1 verses 6 to 7. Basahin ko ulit. If we say we have fellowship with Him. So yun po yung qualifier. If we say. Kung ito po yung sinasabi natin tungkol sa ating sarili, ay may paraan para suriin. If we say we have fellowship with Him, while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So yung false teacher, sabi nila, sila daw yung may tamang relasyon sa Diyos. Pero kung susuriin daw yung buhay nila, ay naglalakad daw sila sa kadiliman. They are living immoral and unholy lives. Isa po sa mga kaisipan ng panahong ito ay yung katawan daw ay masama. At yung kaluluwa natin ay mabuti. So iniisip ng mga false teachers dahil sila ay niligtas na ng Diyos, yung kanilang kaluluwa ay pupunta na sa langit, mamumuhay ng walang hanggan, pero yung katawan nila ay masama pa rin naman talaga. At mamamatay din naman, maagnas. So ang logic po nila, dahil ligtas na sila, meron daw silang tamang relasyon sa Diyos, ay kahit ano nang gawin nila sa kanilang katawan, dahil masama na rin naman lamang, ay gagawin na nila. Napakasama, no? So itong mga false teachers na to ay hindi mo lang sila makikita sa mga templo. Makikita mo rin sila sa mga prostitute bars. Dahil parang wala naman sa kanilang katawan. At dahil iniisip na rin naman nila na ang kaluluwa nila ay ligtas na, kahit ano na pwede nilang gawin sa kanilang katawan. Nakakadiri marinig, hindi ba? May mga taong nagsasabing sila ay para sa Diyos or may Diyos sa kanilang buhay, pero hindi nakikita at taliwas pa ang kanilang pamumuhay. Hindi ba ito nakakagalit? May mga taong nagsasabing mahal at sinusundan nila ang Diyos, pero ang buhay nila ay walang bakas ng pagbabagong dala ng Diyos. Ang Diyos ay liwanag, pero sila ay naglalakad sa kadiliman. Paano ba bumagsak dito sa test
kung may tamang relasyon ka ba sa Diyos, mamuhay ka ng baluktot. Unahin ko muna kung paano tayo babagsak, no? Walk in the darkness. You want to fail the test of having right fellowship with God? Walk in the darkness. Isipin natin, yung mga corrupt politicians na nagsasabing meron silang Diyos or meron pa silang church. Kaso natagpuang sila rin ay mga magnanakaw. Isipin na lang natin yung mga immoral na mga celebrities, pagtatanggap ng mga awards, no? I thank God. Tapos malalaman natin ay iba't iba ang kanilang mga partner. Tingnan din natin yung ibang mga religious leaders. Matapang sila nagsasalita para sa Diyos pero may mga sikreto silang tinatago at bigla na lang nalalaman. We can all agree na itong mga taong ito ay mga sinungaling, mga nagpapanggap. They say they have fellowship with God, but they are walking in darkness. Pero tayo ba? Tayo ba na nagsasabi tayo ay may Diyos? Sinusundan natin at mahal natin ang Diyos. Tayo rin ba ay tulad nila? Madaling sabihin, ngunit hirap na hirap sundin. Kailangan nating suriin ang ating mga sarili kasi tulad ng mga false teachers ay pwede rin itong mangyari sa atin. We can say that we are in Christ, but we still walk in darkness. Yung mga luma mong kasalanan, binabalik-balikan mo pa rin. Hindi mo matanggal yung galit sa iyong puso. Patuloy ka pa rin sa pagsisinungaling. Patuloy ka pa rin sa pagnanakaw. Hindi ka nagpapakatotoo. Ang sabi ni Apostle John sa mga taong ito ay nagsisinungaling sila sa ibang tao. They lie about themselves to other people and that they don't practice the truth. Sa tatlong pagsusuring ito ay may halong kasinungalingan sa lahat. Yung unang pagsisinungaling ay we lie to others. Lying is a key theme dito sa ating passage. The first way that we can lie is lying about ourselves to others. Na-experience na ba yon? Nagsasabi ka sa ibang tao na, ganito ako, mahilig ako sa ganito, pero secret pala, hindi. Mahilig ako sa matcha, pero nung dumikim ka ng matcha, naluwa mo, nasuka mo. Gusto mo lang pakitang gilas, kasi sikat na ngayon yung matcha, no? Hindi po ako mahilig. Sasabihin ko pong hindi ako mahilig talaga. Kape lang po. Pero dahil gusto mong magpakitang gilas, iinom ka, no? Kahit allergic ka or talagang lasang damo para sa'yo. Katawa-tawa yung example, pero bigyan natin ng mas mabigat na example. Halimbawa na lang sa isang job application. Ilalagay mo sa iyong resume na kaya mong gumamit ng isang application. At yung kumpanya, ang ganda naman ng resume nito. Pero nung oras na para i-test kung kaya mo ngang gawin at paandarin yung application, ay madaling makita na hindi mo alam yung ginagawa. It will be easy to say that you, the applicant, are lying at disqualified ka na. Hindi ka makakakuha ng trabaho. The same case is presented here. You tell people that you are a Christian, and then they see your life, your everyday behavior, your attitude at home or at work, and it will be easy for them to say, this person is lying. Sabi niya Christian siya, but parang ganito yung buhay niya, parang wala namang Christ. You are pretending to be something you are not. You are lying about yourself to others. Yung pangalawang sinabi ni John sa mga taong ito ay
sila talaga ay naglalakad sa kadiliman. They are pretending to be in God's light, but in reality, they are walking in darkness. To walk in darkness is to be corrupt, even if you say you're clean, to be immoral, even if you say you're pure, and to be wicked or evil, even if you say you're righteous. Kitang-kita kung ano ka talaga. You are walking in darkness, and darkness or sin breaks our fellowship with God. Hindi siya maliit na bagay na nagsisinungaling tayo kasi kitang-kita ng Diyos. Kung kitang-kita ng ibang tao, mga kapatid, mas maliwanag pa sa harap ng Diyos yung ating ginagawa. Kaya ang sabi ng Apostle John, you want to fail the test of having true fellowship with God? Continue to walk in the darkness. You will fail. But how do we pass the test? John says, walk in the light. But if we walk in the light as God is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. If we say we have fellowship with God, it will be marked by a life that is walking in truth and holiness. Yung dalawang aspeto po ng light, truth and holiness, purity, cleanliness. Walking in the light has two consequences. We have the right fellowship with other believers, with His church. And it is true that we are cleansed from all our sin because of the blood of Jesus, His Son. True fellowship with God is expressed by true fellowship with other believers. Hindi lang sa tamang pamumuhay, but having right relationships in the church. In the church, in this church. Hindi lang sapat para kay John na sabihin natin, mabuti akong tao. Pero wala ka sa church. Kristyano ako, pero wala ako sa church. Para kay John, imposible yung sinasabi mo because if you have fellowship with God, you will fellowship with His people. If you love God, you will love God's people. Yun yung tunay na walking in the light. Madali pong itest, no? Madaling itest kasi obvious. Who are the people walking in the light? When we also walk in the light, we can be sure that we are cleansed from our sins. Simple lang po ibig sabihin yan. Hindi natin ginagawang pattern ng buhay natin ng kasalanan. Yung mga luma nating kasalanan, yes, nagsastruggle tayo, pero hindi yun yung ating natural na gagawin. Nilalabanan natin gamit ang lakas na galing sa Diyos. Isipin natin, bakit tayo babalik sa buhay kung saan tayo ay niligtas ng Diyos? Bakit natin babalikan ang ating mga kasalanan, ang ating kabalaktutan, kung ang buhay sa Diyos is so much greater? No guilt, no shame when we come to God. John is saying that those who walk in God's light will no longer enjoy the fleeting pleasures of sin, but will delight that they are cleansed by the blood of Jesus Christ. Hindi mo na kailangan balikan ang nakaraan ng kasalanan. May liwanag na tayo sa dugo ni Jesus. Tayo pinatawad na. Hindi na natin kailangang balikan pa ang nakaraan ng kasalanan. Yun yung unang test. If you want to say you have fellowship with God, walk in the light because God is light. Yung pangalawang test ay ganito. 1 John chapter 1 verses 8 to 9 naman. If we say, yun po yung claim, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins,
He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So yung pangalawang test po ay medyo tricky. Ang sinasabi daw po ng mga false teachers ay dahil naging Christians na daw po sila, hindi na daw po sila nagkakasala. Kahit ano pong ginagawa nila, hindi na daw po yun kasalanan. Yun po yung ibig sabihin ng saying we have no sin. At dahil po na-anoint na sila, lahat ng gagawin nila ay tama na. Hindi na nila kailangan ng repentance. Hindi na nila kailangan ng daily humility. Itong mga false teachers na to don't need God every day because they are walking perfectly. They say that they no longer commit sin. Totoo ba ito? Gusto mong mag-fail sa test na ito, ay gawin mo yung ginawa ng false teacher. Sabihin mo lang na, dahil Christian na ako, never na ako magkakasala. You fail the test when you lie to yourself. When you lie to yourself, you deceive yourself by saying you will no longer sin. So kung yung una, you lie to others about yourself, ito, sarili mo na ngayon yung sa sarili mo na nagsisinungaling. You're lying to yourself. You're deceiving yourself. To be self-deceived or yung magsinungaling sa sarili mo, yung pwede kang nakaharap sa salamin, no? Tapos sinasabi mo yung kasinungalingan. Tapos naniniwala yung nasa harap ng salamin, tumatango, oo nga, tama yan. Pero, so, dalawa kayong tumatawa sa kalokohan nyo kasi kaharap lang naman kayo. To be self-deceived is interesting sa pagkaka-word ni John. Pinaniwalaan mo yung kasinungalingan na ikaw rin naman yung nagsabi? Yung kasinungalingan, ikaw nakaisip, ikaw rin nagsabi sa sarili mo, tapos naniwala ka. Ang galing, no? Ang sabi pa ni John, the truth is not in that person. Yun po yung meaning. Kasi sa'yo na galing yung kasinungalingan, ikaw yung nagsabi ng kasinungalingan, ikaw din yung recipient ng kasinungalingan. Wala ngang katotohanan sa buhay mo. Yun yung description ni John. Ikaw yung nag-iisip, ikaw yung nagsasabi, ikaw rin yung tumatanggap ng kasinungalingan. Nakakatawa isipin, no? Pero ganun po yung nangyayari pag ginogoyo po natin yung sarili natin. Nakakatawa isipin na sa atin galing yung kasinungalingan, tayo yung magsasabi, pero tayo din po yung nagre-receive. Self-deceived. The truth is not in that person. Hindi ko po alam para sa inyo, pero ayoko pong sinasabihan ako ng kasinungalingan. I don't like being lied to. But it's worse, hindi ba? To lie to yourself and then you believe it. Example, a person can say, I can fly. No, kaya kong lumipad. At pupunta siya sa pinakamataas na building. Alam natin hindi niya kayang lumipad. At tatalon siya kasi naniniwala siya. Pinaniwala niya yung sarili niya kaya niyang lumipad. And instead of gliding in the air like a bird, he falls headfirst into the street below. Lying to yourself, deceiving yourself is disastrous. And the lie is disastrous. You are no longer capable of sinning. Lahat ng gagawin mo ay tama. Lahat ng gagawin mo ay hindi na pleasing na sa Diyos. These false teachers don't see humility and repentance as important foundations of the Christian life. Why? Their logic is, I'm no longer a sinner. Why ask for daily forgiveness? Why ask for repentance? It's disastrous. So how do we pass the test? Alam po natin sa ating mga sarili na tayo ay magkakasala. Everyday experience tells us that. Kahit maliit or malaki, nagkakasala tayo.
Kahit hindi nga natin gawin maisip lang natin. The Lord Jesus even tells us, naisip mo pa lang, parang ginawa mo na rin dahil nakikita ng Diyos. So how do we pass the test of not lying to ourselves? The solution is simple. Confess our sin. To confess our sin is to continually acknowledge our need for God's forgiveness and help. Alam nating tayo magkakasala, kaya alamin natin na lagi tayong pwedeng lumapit sa Diyos upang mapatawad sa ating kasalanan. May larawan ito sa Old Testament. Naalala natin na nagsasacrifice yung mga Hudyo para sila ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, para makapag-worship sila together with the rest of the people so that they are cleansed before God. So may mga provisions sa Mosaic Law na mga specific sins at mga specific na requirements para malinis sila sa mga kasalanan na yun. May offering ng lamb, pwedeng goat, pwedeng calf, pwedeng birds kung wala kang pera. So may mga specific requirements for you to be cleansed, to be cleansed of your sins, to confess your sin before God and before the community of faith. Why? You want to be right with God. That's why you offer the sacrifice. Hindi ibig sabihin na natatapos yung relasyon ng mga Hudyo sa Diyos. They are still God's people. But God, knowing that they are sinful, just as we are still sinful, they provided them a way to be acceptable before Him so that they can worship properly. So it's a ceremony so that they can participate in worship. They need to be cleansed daily and confess their sins. At ito po sa tingin ko yung ginagamit na illustration ni John. That's why he brings the truth that the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Hindi natin kailangan mag-alay ng anumang hayop upang malinis sa ating mga kasalanan when we confess our sin. Why? The payment has been provided. The blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Daily, regular, personal confession of sin before God because the payment has been paid already. Alam nating mapapatawad tayo dahil bayad na. Kailangan na nating lumapit to confess our sin and ask for grace to repent. Actually, confessing of sin is a rare occurrence sa New Testament. Nisip natin na yung confession of sin ay parang lahat ng page ay meron. Actually, it's used in 3 other places other than John. It's used in the Gospels, sa Matthew 3 at Mark chapter 1, when people came to John the Baptist. It said that the people confessed their sin and they were baptized. So yung confession is connected to the cleansing act of going underwater and rising up again. Yung confession of sin ay ginamit din sa James 5 verse 16 when God's people, the church, is commanded to confess our sin and pray for one another. At interesting yung context when we pray for the sick. May mga kasalanan daw that is connected to us being sick. Confessing our sin is connected to being healed of our illnesses and sickness. Hindi po lahat, no? But some. Yun po yung assumption ni James. And the last, sa Acts 19, verse 18, ito yung mga tao na meron silang mga books about magic. At dahil nakita na nila ang liwanag kay Kristo, they confessed their evil practices at sinunog nila yung kanilang mga libro. Actually, binanggit pa kung gaano kalaki yung halaga ng mga librong pinagsusunog nila. Pero para sa kanila, maliit na bagay kung meron na silang bagong buhay kay Kristo. In all these cases, ito yung point, in all the cases of confession of sin, it's not the private confession of sin that we do in our rooms. Confession of sin is public.
it's in front of another mature believer. It's in the context of praying for one another. It's in the context of being baptized. It's in the context of being baptized is the public confession of our faith. And in Acts 19, it's publicly confessing, hindi na ako mahilig sa magic or hindi na ako sumusunod sa kulto. Si Jesus na ang aking sinusundan. It might be good to consider, brethren, how we confess our sin. It's not just the secret, private confession of sin before God. We might need to confess our sin with one another. The goal is not to announce our sin. Hindi po yun, no? Baka po may pumila na dito after ng preaching. Hindi po yun yung goal. The goal is that we can pray for one another and be restored before God. Yun po yung goal of confessing our sin to one another. It's with a mature believer who can counsel us and lead us back to the cross. Because the goal is not to broadcast our sin, but to be accountable so we can be restored. Isn't this amazing to hear na sinabi ng Panginoong Jesus sa John 8, if the Son sets you free, you will be free indeed, even free from the guilt of the sin that you have just confessed. Yan po yun. In the context of the light of the world, shining light in our hearts, He also sets us free when we confess our sin. There was a song I've listened yesterday. One of the lines goes like this. It feels so good to be justified. At yun yung sinasabi ni Paul sa Romans 4 and 5. Blessed is the man against whom the Lord will not count his sin. When we confess, the burden is removed. Actually, galing sa Psalm 32 lang naman, yung Romans 4 verse 8. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity. Hindi na daw titimbangin ng Diyos laban sa'yo yung kasalanan kasi na kay Kristo na raw. The blood of Jesus sets us free. And we should love this truth, brethren. We can find forgiveness whenever we sin. We can have an unburdened life when we confess our sins to God and possibly confess our sins to mature believers so that we are counseled and helped. We can be sure that God hears us because the reminder of John is that God is faithful, willing to forgive, and able to purify us from all unrighteousness. Hindi po yung totoo na hindi na tayo magkakasala. Alam po ni John na patuloy tayo magkakasala. At pag nagkasala daw tayo, that we should confess our sin because God is ready to hear, to heal, to forgive, to purify us because He is faithful. What gives me to stand before here, or any one of us to have confidence before God, is that we can find daily mercy, daily forgiveness, daily grace whenever we sin. What a Savior. The last test. 1 John chapter 1 verse 10 hanggang chapter 2 verse 2. Ito yung claim. If we say we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous, and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Itong third test ay kadugtong ng ikalawa. So yung second test ay sinasabi ng mga false teachers na never na daw silang magkakasala. Ito pong third na sinasabi nila
sila daw po ay perfect na. Nung natanggap na daw nila si Jesus, perfect na sila. Sinless. Kaya hindi na sila magkakasala, perfect na sila. We have not sinned. Parang nabura na daw talaga lahat. Pati daw yung kalamnan nila, hindi na kaya magkasala. Kahit pa immoral yung kanilang buhay, oo, yun daw yung sinasabi nila. In the past na daw yun, at nasa katawang lupa na lang daw yun. Yun yung kanilang sinasabi. Kapag ang status mo ay sinless, magkatugtong, kahit ano pang gawin mo ay hindi na makasalanan, hindi ba? Perfect ka na eh. Kahit alam ng ibang tao, parang hindi naman perfect yung taong to. Parang mali naman yun. Parang kasalanan yun. Hindi na nila kailangan humingi ng tawad sa Diyos at hindi na nila kailangan ng humility at confession. Pwede na silang mabuhay ng kahit sa anong kagustuhan nila. Ngunit ano yung ginagawa ng mga taong ito kapag ganito ang kanilang paniniwala na sila ay perpekto na? Tingin ko ito yung pinakamabigat. So yung unang test, kapag nag-fail ka, you lie to others about yourself. Yung pangalawa, you lie to yourself. You deceive yourself. Itong last test, kapag nag-fail ka, we make God a liar. Sinasabi mong sinungaling ang Diyos. Sino nga ba ang nagsabi na tayo pa rin ay may kasalanan sa ating katawan? Oo, napatawad tayo ni Jesus. Nililinis tayo ni Jesus. Pero alam din natin na tayo ay makasalanan pa rin. Sino nagsabi nito? Ang Diyos. Sabi sa Romans 3 verses 10 to 12, none is righteous, no, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. And verse 23, we all know this, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kapag sinasabi nating perpekto tayo, sinasabing mali itong verse na to ah. Sino ba nagsabi nito? Sinungaling to? Yung Diyos po yung nagsabi nito. Yung mga nagsasabing sila ay perpekto, kung sila man ay totoo at tama sa kanilang paningin, ginagawa nilang sinungaling ang Diyos. At dahil dyan, natitisod ang ibang mga tao. Kung ang pamumuhay nila ay immoral, kahit sinasabing sila ay nasa Diyos, sino yung may mantsa ang pangalan? Sila, pero may mantsa rin yung pangalan ng Diyos, hindi ba? Ang ganyan pala yung Christian. Okay lang palang araw-araw nagkakasala, yung intentional na pagkakasala. Okay lang pala magnakaw sa Christian eh. Okay lang pala mga lunya. Okay lang pala maging immoral eh. Ganyan pala yung Diyos nila eh. Ginagawa nating sinungaling ang Diyos kapag hindi tayo namumuhay sa liwanag. Nakakatakot, hindi ba? Okay na masama of course, magsinungaling sa iba. Nakakatawang isipin na pwede nating lokohin ang ating sarili at magsinungaling sa ating sarili. Tingin ko pinaka nakakatakot na gawin nating sinungaling ang Diyos. Walang sino man ang magsasabing sila ay sinlessly perfect. There is only one who is perfectly sinless. The Son of God, the Son of Man, Jesus Christ. Yung false teachers nung panahon ni John ay tulad pa rin ng mga false teachers natin ngayon. Feeling nila sila ay perpekto. Lahat ng gagawin nila ay tama. At kung sila ay perfectly sinless, hindi ba dapat mas marami na ang mga banal sa ating age these days? Kung sila ay sinlessly perfect, ba dapat sila ay pinaka-holy sa sa lahat ng tao. But unsurprisingly, most, if not all of the people who claim they are sinlessly perfect actually live immoral, evil, wicked lives.
People who believe they are sinlessly perfect use that as a license to sin. Because they are perfect, lahat ng gawin nila perfect. Kahit kasalanan pa. They call evil good and good evil. The result of their belief is not holiness, but immorality. And they make God a liar. So how do we pass the test? At dito tayo mag-end. John says, my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. Napaka-affectionate nung paggamit ng Apostle John. He cares for this church. He calls them his children. Like a good father to his children, he does not want harm to go upon them. And he tells that he is reminding them to walk in the light so that they may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. We must trust in the complete work of Jesus Christ. Nothing else saves us from our sin but Jesus Christ, and trusting that He has completed what we cannot do for ourselves. We cannot make ourselves holy. We cannot make ourselves walk in the light. But because Jesus is our advocate, tagapagtanggol, because Jesus is the atoning sacrifice, ang nagbayad sa ating kasalanan. He has redeemed us from the kingdom of darkness and brought into the kingdom of light of God, our Father. Hindi tayo yung gumawa. Kaya magtiwala tayo kay Jesus. We don't need to pretend that we are perfect. We don't need to pretend that we will not sin. We will, and we are not perfect. God knows that we need daily mercy, daily grace. Mercy that we might be forgiven, and grace so that we can walk in the light. How does God provide this? He tells us that we have Christ in two ways, our advocate and our atoning sacrifice. Yung advocate in the old uh, language, in Greek, is translated from parakletos. Parakletos. And did you know that only one writer in the New Testament uses the word parakletos? Dahil ginamit niya dito, siya lang po yun. It's John. The only way we can see parakletos is also in the Gospel of John. John loves this word because Jesus loves this word. In the Gospel, Jesus refers the parakletos to the Holy Spirit, the advocate, who will help believers. An advocate speaks for the accused. Inisip natin, oy, parang lawyer. I invoke my right for kung ano man yung sinabi nung nangangailangan ng lawyer. An advocate speaks for the accused, pero hindi siya parang lawyer. Kasi yung lawyer usually operates with a professional fee. Tama? But the ancient use of the parakletos, of the advocate, refers to a friend, a personal supporter. Hindi mo siya binayaran kaya kanya sinusuportahan. Sinusuportahan kanya kaya kasi kaibigan kanya at mahal kanya. That's the meaning of parakletos or advocate. Alam ni Apostle John that we will yield to temptation. But he says, there is someone who supports us before God. Jesus speaks to the Father as our friend and our supporter, reminding God the Father, forgive him. I have paid the price.
John Calvin says, tatagalogin ko po, hindi po nagtatagalog si John Calvin eh. Jesus appears before God para ma-receive natin ang effects ng kanyang sacrifice. Christ's daily intercession for the saints is the continual application of His death for our salvation. Yung araw-araw daw na intercession ng Panginoong Jesus sa harap ng Diyos Ama ay para mai-apply ang kanyang dugo para sa ating kaligtasan. Kapag tayo ay nagkakasala, nililinis tayo ni Kristo. At ang advocate natin, ang tagapagtanggol natin sa Diyos Ama is Jesus the righteous or the righteous one. Bilang righteous, He is accepted in God's presence. He's accepted. And why is that important? Only the righteous are accepted in God's presence. Jesus is always accepted in God's presence. Ito yung mahalaga para sa ating lahat. When we come into God's presence to ask for His forgiveness so that we can receive grace, when we pray daily, it is Jesus, the righteous one, who advocates us to the Father. Our prayers are accepted before God because Jesus prays for them Himself. Isn't that freeing? Inisip natin, naririnig ba ng Diyos ang aking panalangin? Naririnig ba ng Diyos kapag humihingi ako ng tulong? Naririnig ba ng Diyos kapag nangangailangan ako ng tulong sa aking kasalanan? Yes, because Jesus is your advocate and He is righteous. He is accepted in God's presence all the time. When you confess your sin, you will see that God is faithful to forgive. When you are weak and needing strength and you pray, God pleads before the Father for you and me. That is Jesus. Not only that, John, and to end our time, tells us that Jesus Christ is the propitiation for our sins. Not for ours only, but also for the sins of the whole world. Dahil mahirap po yung spell at banggitin yung propitiation, translate ko na lamang po. Atoning sacrifice. Yun din po yung meaning. In the Greek, you want to be free of a crime, then you must pay the price. The right price. The atoning price. Because the crime has a equivalent. May equivalent yung crime in those days. John tells us, when we come, sinful as we are, God does not see our sin because Jesus reminds him, I have paid. I have paid. Complete. For all time. For his past sins. For his present ones that he's praying about. And even for his future sins. Complete payment. Sufficient payment. Our guilt, our shame, our sins were placed on Jesus. And on the cross, when he suffered and died, it was God pouring out his wrath on Jesus. Not for his sin, but for our sins that he took for our sake. The perfect sacrifice, dying once and for all. For all the sins. Kaya sabi ni John, even for the sins of the world, Jesus' death can pay for all the sins of the world. Because He is God and He is man. Kaya niyang bayaran. Lahat pa, kahit multiply mo pa ng 10, yung population ng mundo, kaya pa rin. Because infinite is the grace of God. But it's only effective for those who come to Christ.
Paano natin nalalaman that the sacrifice is enough? Let me read Hebrews chapter 9, verses 13 to 14. For if the blood of goats and of bulls and the sprinkling of defiled persons, or yung mga nagkasala, with the ashes of a heifer, sanctify for the purification of the flesh. So, yung dugo daw ng mga hayop na ito na sinacrifice ay enough to forgive them for the sins that they have committed. Ito yung pinapaisip sa atin ng writer ng Hebrews. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, unlike the animals sacrificed, purify our conscience from dead works to serve the living God. Kung paulit-ulit yung sacrifice sa mga hayop kasi hindi talaga nila kayang punan yung kasalanan ng taong nagkakasala, isang tao pa lang yun. I'm sure wala naman sa atin nag-aalaga ng hayop ngayon na pwedeng ipang-sacrifice. Kasi araw-araw natin kailangan mag-sacrifice dahil araw-araw tayo nagkakasala. Ang sinasabi ng writer, may isang nagbigay ng kanyang buhay na yung kanyang dugo ay sapat. Kung iisipin natin na sobra-sobra pa para inisin ang ating mga kasalanan. Not only to cleanse us of our sin, but to purify our conscience so that we can serve God. Nilan tayo pinatawad. Binigyan pa ng bagong buhay so that we can serve God. Kapatid, are you feeling the burden of your sin? Mabigat ba? Then come to Jesus, your advocate, the righteous one, the atoning sacrifice. He is the sufficient payment for your sins. Not only for your sins, but for the sins of the world. Ikaw na hindi pa Kristiyano, God also invites you to come. Come to Jesus, the righteous one. He can be your advocate. He is the righteous one. He can be your atoning, perfect, sufficient payment for your sins. Not only for yours, but also for the sins of the world. John reminds us, both Christians and those who have yet to come to Christ, that if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. The sacrifice of Jesus is sufficient for all. Walang quota, walang limit. So come. He is the only atoning sacrifice. He alone is the advocate. Wala nang iba. Wala ka ng ibang lalapitan. Kasi wala kang ibang sasapat. Si Jesus lang. And when you come and wash of your sins, you will also be washed and given new life. So instead of dead, evil works, we will do good works in the service of God. Let me end with this hymn. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Perfect cleansing by the perfect sacrifice. Jesus Christ, our Savior, the righteous one. Let's pray. We thank you. Not only do we have an advocate, but his sacrifice is perfect. Thank you that we have Jesus. You have given us Jesus, Heavenly Father, so that we can have true fellowship with you, so that we can walk in the light, so that when we sin, we can confess our sins before you, find forgiveness, and find grace to walk again in the light. Maraming salamat dahil hindi namin ito ginawa para sa aming sarili. Hindi namin to kayang gawin
But thank you that Jesus paid it all. At dahil binayaran niya lahat, ang lahat-lahat namin ay para sa iyo na. Dalangin namin, Panginoon, na wag na kaming magpanggap, na wag na kaming magsinungaling sa aming sarili, sa ibang tao, o wag namin kayong gawing sinungaling sa harap ng ibang tao. Magpat Nawa magpakatotoo kami na kung sinasabi namin mahal namin kayo ay maglakad kami ng tapat sa liwanag, namumuhay sa katotohanan at kabutihan. Mahirap ito, aming Ama, pero ang paalala mo na ikaw ang nagpapalakas, that Jesus brings us strength as our advocate. Jesus pays for our sin and forgives us because He's the perfect sacrifice. Kung kami man ay nanghihina ngayon, Panginoon, palakasin mo ang aming loob na lumapit sa inyo dahil mahanap namin ang hinahanap namin, biyaya, grace. At kung sino man, Panginoon, ang hindi pa lumalapit sa inyo, kausapin mo ang kanilang puso. Ipaliwanag mo, dahil ikaw ang liwanag, na wala nang iba pang kailangan hanapin sa buhay na ito, kundi ang tamang relasyon sa inyo, bunga ng tamang pagkilala kay Hesukristo. Salamat, Panginoon, tapat ang inyong salita. Maging tapat nawa kami sa pamumuhay, gawa ng iyong salita sa linggong darating. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po ulit.